Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang iyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Aabot sa mahigit 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa isang high-value target sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng Tagbilaran City Police Station. Ibabalita yan ni Patrolwoman Nikia Cañedo. Hawak ng mga otoridad ang high-value individual na suspect matapos itong masakote at mahulihan ng 2.55 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Tagbilaran City PNP sa Puro 8 Barangay Bohol, Tagbilaran City, Bohol noong ika-19 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Carino Escobar, Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang high-value individual na suspect na si alias Joseph, 41 anyos na tubong barangay poblasyon, Maribuhok, Bohol. Magandang araw po sa lahat. The Tagbilaran City Police Station, under the leadership of yours truly, Police Lieutenant Colonel John Karen Oliveros Escobar. This successful operation reflects our unwavering commitment to protect the children, enforce the law, and maintain safe and peaceful environment. We thank the community for their continuous support in Tagbilaran City Police Station. Thank you. Banda alas 12:40 ng tanghali nang ikinasa ng operatiba ang buy-bust operation na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkakulimbat ng 3 plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 375 gramo at 2,550,000 pesos standard drug price, buy-bust money, sling bag at cellphone. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Tagbilaran City Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magandang araw po. Ang operasyon nito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng batas laban sa illegal na droga. Patuloy ang pakipag-ugnayan ng Bohol PPO sa ilalim ng PRO 7 sa komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ako po si Police Colonel Patricio C. Digay Jr., Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office. Maraming salamat po. Ang matagumpay na operasyon ng Tagbilaran City Police Station ay patunay lamang ng kanilang dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent,
Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo, sa patuloy na internal cleansing program ng Philippine National Police. Nagsagawa ng drug testing ang mga miyembro ng Pangasinan Police Provincial Office sa pangunguna mismo ng kanilang Provincial Director na si Police Colonel Arbel Merculio. Magbabalita dyan si Patrolman Dennis Carinal. Personal na pinangunahan ni Police Colonel Arbel C. Merculio, Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, ang isinagawang drug testing sa mga pulis sa Camguob Antonio U. Season, Lingayen, Pangasinan, bilang bahagi ng patuloy na magpapatupad ng internal cleansing program ng Philippine National Police. Layunin ng aktibidad na matiyak na ang lahat ng personel ng Pangasinan Police Provincial Office ay mananatiling malaya sa impluwensya ng pinagbabawal na gamot at patuloy na magsisilbing huwaran ng integridad, disiplina at profesionalismo sa serbisyo. Sa kanyang pangunguna, muling iginiit ni Police Colonel Merculio ang kahalagan ng pananagutan at mataas na pamantayan ng asal sa hanay ng kapulisan. Isinagawa ang drug testing sa pagkikipag-ugnayan sa mga otorisadong medikal at laboratory personnel at alinsunod sa tinakdang health at safety protocols upang masiguro ang pagiging maayos, patas at kumpidensyal ng proseso. Lumahok dito ang mga pulis mula sa iba't ibang unit ng Pangasinan PPO bilang patunay ng kanilang pagsuporta sa mga programa ng PNP. Binigyan din ng pamunuan ng isang drug-free na police force ay mahalaga sa pagpapatibay ng tiwala ng publiko. Patuloy na mananatiling matatag ang Pangasinan Police Provincial Office sa kanilang tungkulin ay patupad ang batas ng may integridad at buong dedikasyon sa paglilingkod sa mamamayan ng Pangasinan. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Hindi lang seguridad ang hatid ng pulisya, kundi serbisyo publiko sa matagumpay na medical mission at pamaskong handog sa mahigit 100 benepisyaryo sa Ballesteros, Cagayan. Ang magandang balita mula kay Patrolwoman Richelle Ledesma. Aktibong nakibahagi ang mga kapulisan ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company sa isinagawang medical mission at pamaskong handog activity ng Holy Cross Parish Church sa bayan ng Ballesteros noong ika-21 ng Disyembre taong kasalukuyan. Mahigit 100 residente ang naging benepisyaryo ng nasabing aktibidad na naglalayong maghatid ng serbisyong medikal at pamaskong handog sa komunidad. Nagkaisa ang mga volunteer nurses at medical staff ng Holy Cross Parish Church sa isinagawang medical mission. Bilang bahagi ng matibay na ugnayan ng kapulisan at ng komunidad, ang Holy Cross Parish Church ay isang aktibong stakeholder ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Dr. Rose Lily Tala na patuloy na sumusuporta sa mga programang pangkalusugan at pangkawanggawa ng unit. Kabilang sa mga serbisyong inihatid ay libreng medical check-up, pamamahagi ng libreng gamot at bitamina, libreng bunot ng ngipin, libreng hilot o massage therapy, pati na rin ang pamamahagi ng grocery packs na mula kay Dr. and Mrs. Anselmo Unite. Nagsagawa rin ang 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company ng libreng gupit para sa mga residente katuwang ang mga graduating students ng FL Vargas College Abulug Campus. Ang aktibidad na ito ay patunay na patuloy na pagtutulungan ng simbahan, kapulisan at iba pang sektor ng lipunan sa paghahatid ng malasakit at serbisyo, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Pag-asa at inspirasyon ang hatid ng 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company matapos ang isang outreach program at gift-giving activity sa Tigbawan, Iloilo. Tinutukan yan ni Patrolwoman Ledeline Bansagon. Bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng Philippine National Police, sa paglilingkod sa komunidad at pagpapalaganap ng diwa ng malasakit, matagumpay na nagsagawa ang 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company ng isang Christmas outreach at gift-giving activity katuwang kanilang advisory group at life coaches sa kanilang adopted community sa Tigbawan, Iloilo. Ang aktibidad ay pinangunahan ng 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, First Commander,
na sinimulan nito lamang ika-18 hanggang ika-20 ng Disyembre taong kasalukuyan. Sa tunay na diwa ng Pasko, nagatid ang kapulisan ng First IPMFC ng pag-asa, saya at makabuluhang aral sa mga bata at piling pamilya kabilang sa mga sektor ng higit na nangangailangan. Higit pa sa pamamahagi ng mga regalo, nakatuon ang programa sa values formation at character development ng mga kabataan. Pinangunahan ng mga personnel ng First IPMFC ang mga interaktibong learning session na nagbigay diin sa wastong kalinisan, mabuting asal at tamang pag-uugali. Ang mga aral ay nihatid sa paraang masaya, makabuluhan at angkop sa edad ng mga bata upang madali nilang maunawaan at maisabuhay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Layunin ng aktibidad na hubugin ang isipan at pagkatao ng mga bata sa pamamagitan ng paggabay sa kanila upang sila ay maging responsable at kapakipakinabang na mamamayan. Nagpaabot din ng tulong ang First IPMFC sa mga piling individual at pamilyang dumaranas ng kahirapan, kabilang mga may kapansanan. Namahagi ang grupo ng grocery packs na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan bilang pandagdag suporta at pag-asa sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa kabuuan, ang matagumpay na Christmas outreach na ito ay patunay ng patuloy na pakikiisa ng First IPMFC, advisory group at life coaches sa pagtataguyod ng isang ligtas, maalaga at mapagmalasakit na komunidad. Isang adikaing tunay na sumasalamin sa diwa ng Philippine National Police. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Arestado ang isang 21 anyos na lalaki na isa ring top 4 provincial most wanted person matapos silbihan ng warrant of arrest para sa kasong rape ng mga tauhan ng Cebu City PNP. Patrolwoman Judith Nicanor sa report. Sa kulungan ang bagsak ng suspect na top 4 most wanted person provincial level na may kasong rape patapos itong maaresto ng kapulisan ng Cebu City sa Sitio Kadauan, Barangay Talamban, Cebu City nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Colonel George V. Ilanan, officer in charge ng Cebu City Police Office, ang wanted na suspect na si John, 21 anyos na residente ng Barangay Anupog, Pinamungahan, Cebu. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na inisyo ni Honorable Stephen Ian Bilacho, presiding judge ng RTC Branch 22, 7th Judicial Region, Cebu City, Cebu noong Disyembre 15 taong kasalukuyan. Kasalukuyang nakapiit sa Police Station 8 CCPO ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaabot po namin sa ating mamamayan ang police personnel ng Police Station 8, Talamban Police Station ay matagumpay na naaresto ang isang wanted person sa kasong rape sa bisa ng isang warrant of arrest. Nagpapasalamat po kami sa ating mga mamamayan na nagbigay ng impormasyon at kooperasyon. Ang hustisya po ay patuloy na isusulong namin alinsunod sa batas at isikapin naming mapanagot ang sinumang lalabag sa karapatan at dignidad ng kapwa. Kung may impormasyon o nais i-report, makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Para sa ligtas na komunidad, sama-sama tayong magbantay at kumilos. Ang matagumpay na pagka-aresto ng suspect ay patunay ng PNP na kanilang mas pinaigting na pagpapatupad ng batas upang mapanatiling ligtas at payapa ang komunidad alinsunod sa direktiba ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief Philippine National Police. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. At yan ang mga balita ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 2 araw na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.